Wala nang aasahan sino mga nakakataas. Kundi tayo mga nandito sa mga susunod na protesta. Kaya ayun, inaayaan ko po lahat na magpalawak pa tayo ng mga solidarity work, mga mobilization, o mga cultural event. Palawakin pa natin para sa ating mga pinagalapan na anti-corruption, anti-fascismo. Panagutin ang mga kurakot, panagutin ang mga kapulisan na nanakit, panagutin ang fascismo dahil sila mismo ang mga bayolente. Sino ang mga bayolente? Pinabansan sa mga hip-hop doon, mga bayolente noong 21. Pero bakit may violence? Merong korupsyon, may kahirapan sa hanap buhay. Hindi lang dahil ang violence, hindi lang pananakit yun. Kasi structural, sila mga nagpapahirap sa atin, sila mga namumurakot, sila ang bayolente. Kaya nandito tayo ngayon. Anong tugon natin para sa mga kurakot? Lahat ng kurakot! Dapat ba nag-go? Maraming salamat din sa ibang mga sektor na sinuportahan kami, mga manggagawa, mga magkasaka, mga nanay din ng mga ibang napiit sa Menjola, mga nanay din ng mga estudyante, ng mga iba't ibang universidad. Ayun, ako nga pala si Vitron. Kami po pala ang ibang pinatid against corruption. Binubuo din ng mga alyansa ng mga biktima ng brutalidad ng pulis at lumalaban sa korupsyon. Bakit nga po ba kami nandito? Bakit? Kasi litaw na litaw, wala pa ng nakaraang taon. Hanggang sa ngayon, yung damang-dama namin ng inflation. Damang-dama mga estudyante pa kami, mga magagawa man kami. Tapos tatambad sa pagmumukha namin sa mga balita, bilyones yung ninanakaw sa atin. Mga magagawa ka ng kabataan, tama ba yun? Bilyones nga, di na billions pa na di na pupunta sa serbisyong pangkalusugan, serbisyong transportasyon, serbisyong publiko. Tapos yung pinakalitaw ngayon, mga flood control projects. Now, mula sa mga substandard hanggang saan? Ghost projects. Sobrang insulto to sa atin, sobrang insulto sa kahit sino ng sektor ng lipunan natin. Na yung mga pinababayad natin ng buwis mula sa mga pat na pinipili natin hanggang sa inuulimpat sa ating mga trabaho hindi na pupunta sa mga servisyo sa mamamayan. Tapos, ang mga balitaan natin, itong sila Marcos Duterte, na silang mga mastermind, mga main kurakot, mga taga-control ng mga pera, ng mga kinukurakot nila, Vizcaya, Romualdez, di na nanagot kasi kahit yung mga pinakamababang sektor na pinakamababang kasapakan nila sa gobyerno, wala nanagot. Ang nangyayari sa atin, puro circus. Yung ICI, hindi tinatampan sa taong bayan yung mga proseso nila, tama ba yun? Hindi tinatampan yung mga nangyayaring investigasyon na parang pinaglalaroan tayo. Kaya ayun, lumalawak. Mula na September 21, hanggang ngayon, yung mga protesta, dumadami mga kapataan, yung mga build-up ng mga protesta natin, ganun yung mga nangyayari. Tapos yun nga, lumipas ang ilang buwan. Natapos ang September 21, wala pa rin nasasandal ng mga kurakot. Pero minimum na lang kahit panagot yung mga nasa kamunina sa gobyerno. Pero wala nangyayari. Tuloy-tuloy lang din ang korupsyon, tuloy-tuloy lang din. Halimbawa sa 26 national budget, saan napupunta yun? Sa mga unprogrammed allocation, port barrel nilang mga presidente, ng mga politiko, tapos sa pondo sa pasismo. Pinupondoan nila yung pasismo dahil lumalawak yung mga lumalaban tama ba yun? Lumalawak tayo ngayon, pinupondoan nila yung pasismo. Mga kapulisan, mga binabayaran nila para supilin yung mga laban natin. At ngayon, kasama natin yung mga tropa sa Menjola, mga tropa sa Ayala Prince dito, kasama mga magulang nila, patuloy na lumalaban. Kaya pagpugayin natin, ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Bakit sila lumalaban? Dahil wala nang aasahang gobyerno, wala nang aasahang sino mga nakakataas. Kundi tayo mga nandito sa mga susunod na protesta. Kaya ayun, inaayaan ko po lahat na magpalawak pa tayo ng mga solidarity work, mga mobilization, o mga cultural event. Palawakin pa natin para sa ating mga pinagalapan na anti-corruption, anti-fascismo. Panagutin ang mga kurakot, panagutin ang mga kapulisan na nanakit, panagutin ang fascismo dahil sila mismo ang mga bayolente. Sino ang mga bayolente? Pinabansan sa mga hip-hop doon, mga bayolente noong 21. Pero bakit may violence? Merong korupsyon, may kahirapan sa hanap buhay. Hindi lang dahil ang violence, hindi lang pananakit yun. Kasi structural, sila mga nagpapahirap sa atin, sila mga namumurakot, sila ang bayolente. Kaya nandito tayo